Good day guys, meron ako ngayon na bini-build na piso Wi-Fi. Isa 'tong Orange Pi na may converted relay and back converter. So bago ang lahat, ako po si JL at isa po akong technician, electrician at network technician. Bukod doon, isa rin po akong cellphone technician, computer technician at kung ano-ano pa. Tara! Ngayon, nagbi-build tayo. Kino-connect ko yung supply na 12 volts doon sa ating back converter, which is meron siyang 12 volt supply converted to 5 volts para ma-supplyan yung ating Orange Pi 1. Then yung trabaho naman ng ating relay is to safety pin naman doon sa ating coin slot. Dito naman, inaalam ko kung tama ba yung connections ko dahil kino-continuity test ko siya gamit yung aking tester kung okay ba yung mga wirings. So, dito naman sa part na 'to, unti-unti kong tina-top yung mga line katulad niyan, ito coin slot naman ito. Sa pin 3 naman ito papasok doon sa ating Orange Pi 1. So, itutusok ko siya sa pin 3 as a pin connector. Siya yung magsasabi kung anong coins yung papasok. At para mag-click doon sa ating relay, i-o-open niya yung relay natin para ma-supplyan niya ulit. Dahil yung trabaho ng relay dito is safety nga doon sa ating coin slot. Dahil kapag hindi pa pumipindot ng connection si client is nakapatay pa yung ating coin slot. So kahit maghulog sila, hindi tatanggapin ng coin slot. Once na kinilik nila yung insert coin, dun pa lang magbubuhay yung ating coin slot at ready to insert na yung ating coins. So dito, tinatap ko na yung para sa pin 4, pin 5 at pin 6 para doon sa ating ah, supply BCC at tsaka doon sa ating ground. So dito malalaman na natin kung okay siya kasi ite-testing ko rin naman siya after. So itatap ko rin diyan yung yan, hinihinang ko kasi yung mga dulo ng mga pin connector dun sa ating sa dopant wire. Bakit? Kasi may mga tendency kasi na 'pag tumatagal, naluluma yung wire, kumukunat o lumulutong at nagkakaroon ng loose connection. Dito sa part na 'to, iko-continue test ko yung mga wirings end to end kung okay ba siya, working ba siya o hindi. Kasi dito pa lang malalaman ko kung, loose connection na yung ating mga wire na kinabit. So 'yan, sinusukat ko yung para naman sa converter from 12 volts to 5 volts para ma-supplyan yung ating Orange Pi 1. Dito kasi puwede naman siyang pa-USB type, pero mas pinili ko na ihinang doon sa pin dahil mas matibay. Tsaka bukod dun, iwas loose kasi kapag USB lang siya na naka-USB port, may mga time kasi na naglo-loose yung ating USB at nagkakaroon ng, ah, supply na taas-baba. Kahit sabihin na natin na naka-steady lang yung ating piso Wi-Fi, may mga time kasi na minsan yung client natin sa sobrang inis, nahahampas yung piso Wi-Fi box natin, naaalog. So kahit maghulog sila ng coins, naaalog pa rin 'yan. So iwas lang tayo sa mga gano'ng klaseng bagay. So 'to, te-testing muna natin kung working ba siya talaga, ayan. So nag-supply, ibig sabihin working siya. Dito sa part na 'to, ito na yung i-installan ko ng board natin. So ito yung piso Wi-Fi box ni client. So ito yung supply ng LED, ito naman yung supply ng fan. Kung makikita ninyo may outlet diyan at isang, injector ng supply ng ating outdoor antenna. So ito naman yung ating ginawang, custom na board para doon sa ating client. Ito yung bini-build natin kanina or yung wina-wiring natin. So in-add ko rin diyan yung ating, USB to LAN. So dapat umabot siya diyan sa ating injector. Then, yung injector na yan meron niyang LAN at isang PoE. Tas yung ating gamit na AP is yung EAP
EP110 outdoor antenna. So, 'yan, kakabit ko siya, ifi-fix ko siya diyan, tapos i-wa-wiring ko din kasama nung ating supply. So, yung outlet na 'yan is naka-splice naman siya to switch para in case na safety naman ni client. Pagka kunwaring gusto niyang patayin is isi-switch off niya lang yung ating piso wifi. So, hindi niya na kailangan bunutin o isaksak. At least kahit papaano, meron lang siyang switch button para hindi na hassle kay client yung pagpatay sa ating piso wifi. So, dito naman sa part na 'to, ina-add ko yung spacing o lugar para doon sa ating USB to LAN. Dahil ayoko naman magkaroon ng, interference naman doon sa ating supply at sa ating network. So, ito kasing, USB to LAN is mag-a-additional LAN siya papunta doon sa ating AP. So, from Orange Pi na LAN papunta doon sa ating PoE, tapos magsu-supply doon sa ating AP na EAP110. So, ito yung magiging outdoor antenna natin. So, sa part na 'to, i-splice na natin yung supply para naman doon sa ating fan at LED. So, eto pa, i-a-add ko rin yung supply ng para sa EAP, then supply na rin para doon sa ating piso wifi board. So, ito ngayon nakikita ninyo, in-install ko na yung ating, custom na binild na custom board, then also isi-switch on ko siya. Ito yung sinasabi ko na switch sa likod ng ating piso wifi. So, ayan, kung nakikita ninyo, hindi pa medyo maayos yung harness ng wiring. I-ha-harness ko pa siya. Hindi pa yung final output niyan. Pero at least ngayon nakita niyo na gumagana na yung ating piso wifi. Inside and out. So, itong piso wifi na 'to, ready na 'to kay client. Nga pala, ang OS na gamit ko dito is wifi ng bayan. Bukod sa mura na madali pang gamitin, tsaka madaling i-access. At ayan, sa gusto nga pala na magpakabit ng piso wifi o gustong magpa-custom board ng piso wifi, kontakin niyo lang po ako or mag-comment lang kayo. So, pag-usapan natin 'yan. So, puwede ko kayong samahan ng build kasama ang CCTV para sa ating piso wifi kapag in-install. 'Yun lamang po, hanggang sa muli, salamat, ingat.